Check mic. Mic check. 1, 2. Check, check, check. Okay. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa Balot Christian Church. Ngayon po ay June 14, 2026, ang ikalawang linggo po ng buwan ng Hunyo. At 2 linggo na lang ay matatapos na ang first half ng 2026 at dadako na tayo sa buwan ng Hulyo. Patuloy nating pasalamatan ng ating Panginoon, papurihan sa kalakasan na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Gayon din naman ay iparating natin ang ating mga panalangin para sa ating mga kapatiran na dumanas neto lamang po sa Mindanao ng isang napakalakas na lindol. Patuloy nating pagigtingin, palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating pambungad na panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos at banal na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat Panginoon sa katalinuhan, kalakasan at kalusugan na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Patuloy niyo nga po sana kaming ingatan at gabayan. Bigyan niyo nga po kami ng tamang lakas at talino upang mapagtagumpayan ang bawat araw at pagsubok na aming kakaharapin. Linisin niyo nga, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. Kami po ay nagsusumamot, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patuloy niyo nga po kaming saliksikin at bigyan ng tamang discernment sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Gayun din po, dalangin namin ang mga kapatiran namin sa ibang dako, Lord God, na patuloy niyo pong gabayan at ingatan. Dalangin din po namin ang aming gawain sa araw na ito. Mula sa tagapagpaawit, pastor na itatayo nyo sa aming harapan, naway maging komprehensibo at tunay na tumibo sa aming mga puso't isipan ang bawat salita na kanyang ibabahagi na magmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Gayun din po ang mga kapatiran namin na wala pa, kung saan man po sila dako naroon, ay patuloy nyo nga pong ingatan at gabayan at naway makapunta po sila dito ng mapayapa. In Jesus' name we all pray. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tinatawagan ko po ang ating worship team para sa ating opening song sa pangunguna ni Sister Tunyet Apolonio. Praise God! Mga kapatid, naniniwala ba kayo na kasama natin ang Panginoon sa araw na ito? Amen! Tuloy nga po ang Panginoon, kasama natin siya sa lahat ng oras, lalo sa mga tapat at tumatawag sa Kanya. Open our hearts, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Whoa, Jesus be revealed.
Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, whoa, Jesus be revealed. Whoa, whoa, oh, Jesus. We cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Oh, we sing, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. We cry, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, whoa, Jesus be revealed. Praise God. In Jesus' name we are healed. In Jesus' name we have life. Amen? Mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Whoa. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live.
I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God! Naniniwala ba sa pangalan ni Jesus, lahat ng bagay ay magagawa sapagkat ang Diyos sa Jesus ay makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan ng Panginoong Jesus ay napakamaganda. Jehovah Jireh, siya ang provider natin sa lahat ng oras. Tunay nga ang Panginoon napakabuti na pagtagumpayan niya na lahat sa ating buhay. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, but the love was greater. What could separate us now?
What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Panginoon, salamat sa mga pangyarihan mong pangalan. Tunay nga po na ligtas na kami at nabuhay dahil sa iyong dugo. That could not hold you, the rainbow before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are our raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Patuloy ka namin pinupuri at pinasalamatan ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po sa pagbibigay ng kanyang exhortation, tawagin po natin si Pastor Romy Makaspak. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga magulang ko kapatid, maging yung ating pong mga kababayan na sumusubaybay sa ating pong live worship service na ito. Binabati ko rin po kayo ng mapagpalang umaga. Ano po? Ngayon po, ang ating pong paksa ay patungkol po sa ang panahon ng masaganang pagpapala ng Diyos na ating pong mababasa sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, talatang 13. Ulitin ko po, ang ating pong teksto ay sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, talatang 13. Narito ang mga araw na dumarating, sabi ng Panginoon, na ang mag-aararo ay aabot sa mga ani, at ang tagaapak ng ubas ay nag-aasik ng binhi. At ang mga bundok ay tutulo ng bagong alak, at lahat ng mga burol ay tagos. Praise God. Ito po.
Ang aklat ng Amos ay naglalaman ng babala ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit sa pagtatapos ng aklat, ipinakita ng Diyos ang kanyang awa at pangako ng pagpapanumbalik at pagpapala. Number 1, ang Diyos ay nangako ng panahon ng kasaganaan. Sabi, narito ang mga araw ay dumarating. Ang Diyos ay may itinakdang panahon para sa kanyang pagpapala. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. Alam po natin, kapag ang Diyos ang nangako, ito ay kanyang tinutupad. Ito ay kanyang ginagawa. Amen po ba? Maaring dumaan tayo sa kahirapan ngayon, ngunit may magandang plano ang Diyos para sa kanyang mga anak. Alam nyo, kung minsan po, no, ako po ay matapos manalangin sa umaga at nakinig po ako, no? Nakinig at nanood po ako ng TV, ay doon ko po na talaga napakagulo, no? Sa ating Senado, no? Kung ano-ano mga naririnig natin, sila mismo hindi magkasundo, no? Nagtuturuan, naggaganyanan. Pero, sabi ko, Lord, alam ko, Panginoon, meron kang plano sa aming bansa. Hindi kami magsasawa na ito ay lagi naming ilapit sa iyo araw at gabi, sapagkat naniniwala kami na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aming Diyos na magsasaayos na lahat na ito, at ikaw rin ang Diyos na nagbabago ng buhay ng isang tao. Kaya yun ang lagi kong prayer. No? Kaya, minsan, nakarinig din ako na interview ng isa natin, ng ating buting mayor ng Maynila. Isa na tanong siya, ano masasabi mo sa mga nangyayari? Ng ganito, yung ating presidente, ganito, binabatikos, ganito. Sabi ni mayor, ako, bagamat ako'y nakalabang ko siya, noon ako'y tumakbo, presidente, pero hindi ko itinanim sa aking puso yung mga ganong mga bagay. Basta't ako, nakikita ko kung ano yung ginagawa niya na ikabubuti ng ating mamamayan, susuportahan ko siya. Wala ako nakikita na ginagawa niya na hindi nakabubuti para sa ating. Nakikita ko kung paano siya tumulong, gumawa at kumilos. Bagamat iba't iba ang mga batikos na nangyayari sa kanya, pero hindi siya tumitigil, hindi niya pinapansin. Nagpapatuloy siya na ginagawa niya yung karapat-dapat para sa ating bansa. Di po ba? Yan yung lagi nating prayer eh. Pinananalangin natin lagi yung ating presidente na siya ay gabayan, patnubayan ng ating Panginoon. Di po ba? Amen? Kaya mapapansin ninyo, natutuwa ako at nagagalak ako, sabi ko, yung sa Cavite, magmula Cavitex, no? Ang ganda na ng tulay. Sabi ko, Pastor, sabi ko kay Pastor Orlan, napakatibay ng tulay na ito. Yun mo, 4 na mga poste na matatag na itong kung tutusin talaga. At alam natin, Japan ang may kontrata nito, kaya maayos. No? At alam ko na ito'y patungo doon sa Batangas, no? Laguna, Batangas, yung ano na yun. Kaya napakabuti ng Panginoon. No? Kaya wag tayong manginawa na patuloy nating ipanalangin. Una yung ating Pangulo, maging yung mga nanunungkulan pa sa ating bansa. Nagawin nila yung nararapat sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Hindi yung pansarili. Di po ba? Yun. Bakit tayo dapat magkaroon ng pag-asa kahit dumaraan sa pagsubok? Bakit nga ba? No? Ano ba? Meron bang pangako ang Diyos sa atin? Kapag tayo dumaraan sa mga pagsubok, lalo na tayo mga mananampalataya, meron ba? Hello? Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at may itinakdang panahon ng pagpapala para sa kanyang bayan. Ang Diyos ang nagbibigay ng sobrang pagpapala. Ang mga araro ay aabot sa mag-aani
Ang ani ay magiging napakarami, kaya hindi pa tapos anihin ay panahon na muli ng pagtatanim. Ipinapakita nito ang kasaganaan at kabutihan ng Diyos. Kapag kumilos ang Diyos, higit pa sa ating inaasahan ang kanyang ginagawa. Alam niyo po, nung ako po ay nagmisyon noon sa Nueva Ecija, sumama po ako doon sa contact person namin na meron silang 17 hectare dahil sila po ay mag-aani ng palay. No? Habang sila nag-aani ng palay, kasunod naman yung meron na naglilinis. No? Kaya walang sayang na araw eh. No? Kung titingnan natin, no, habang nag-aani, may naglilinis, at pagkatapos nun, mapapansin nyo, may nagtatanim na rin. Kaya ganon. Sabi nga, di ba, may mag-aani, pero mayroong muling kapalit na sisibol. Kaya, napakabuti, napakaganda. Ano po? Ano ang itinuturo na talatang ito tungkol sa kapangyarihan ng Diyos? Kaya ibinigay ng Diyos na higit na pagpapala kaysa sa ating inaasahan o inihingi. Ang sabi ni Efeso, Kapitulo 3, talatang 20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating ilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Kita nyo, di ba? Pag gumawa at kumilos ang ating Panginoon, magugulat tayo. Kasi bakit? Iba siya eh. Makapangyarihan siya eh. Yung nais niyang gawin, na alam niya na makabubuti sa kanyang mga anak, gagawin niya yun kapag ang mga anak niya ay nagpapatuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Di po ba? Amen? Yun. Pangatlo, ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Ang mga bundok ay tutulo ng bagong alak. Ang bagong alak ay sumasagisag sa kagalakan at kasaganaan. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa presensya at pagpapala ng Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, may kapayapaan at kagalakan tayo. Tanong, saan nagmumula ang tunay na kagalakan ng mananampalataya? Saan nga ba nagmumula yung ating pong mga kagalakan na yan? No? Saan po ba nagmumula talaga yan? Ang sabi, sa ating relasyon sa Panginoon at sa Kanyang pagpapala sa ating buhay. Ano po? Sa awit, Kapitulo 16, talatang 11, ipinaubaya na ako ng Diyos sa kasamaan, pinabayaan sa mga taong walang tawa. Ay, sorry po, mali po. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tulad halimbawa na mayroong isang ilustrasyon na magsasaka na maraming taon na nagtanim ngunit kakaunti ang ani dahil sa tagtuyot. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagtatanim. Nang dumating ang tamang panahon ng ulan, naging napakasagana ng kanyang ani. Ganon din sa buhay Kristiyano. Maaaring tila walang bunga ang ating paglilingkod, panalangin at pagtitiis ngayon, ngunit kapag dumating ang itinakdang panahon ng Diyos, makikita natin masaganang bunga ng ating katapatan. Sa Galatia 6:9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Praise God, purihin ang Panginoon. No? Kung meron tayo na matatagal na rito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, sa iglesia ng ating Panginoon, wala ba kayo napapansin na meron tayong mga kasama ngayon? No? Na mga bago. Maari sila yung isang buwan, 2 buwan na nakakasama natin sa gawain ng ating Panginoon. Sa paano paraan sila napunta rito? Kasi patuloy tayo na gumagawa sa ipinagagawa ng ating Panginoon.
patuloy tayo sumusunod. Yung tayo ay mag-share, yung tayo ay magbahagi ng kanyang salita. Yung tayo ay magpayag ng kabutihan ng Diyos na ginagawa sa ating buhay. Di po ba? Kaya ako pagka lumuluwas ako pa Maynila, yung mga nakakatabi ko sa bus, sa jeep, hindi ako naiiya na mag-share. Hindi ako naiiya magtanong. At doon lagi kong ibinabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kasi bakit? Ito ang nais ng ating Panginoon upang marami pa ang maligtas niya. Di po ba? Kaya salamat sa ating mga bagong kapatid ngayon sa pananampalataya na nagpapatuloy sila na dumadalo sa gawain natin ito para sa ating Panginoon. Kasi bakit? Nararamdaman nila, una, ang presensya ng Diyos. Nararamdaman nila ang tunay na pagmamahal ng isang tunay na Kristiyano. Yung pagbibigay ng pagpapahalaga sa kanila dito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, bago pa lang tayo mag-umpisa sa mga pag-aawitan, lalo na kapag ako, wala pa si Brother Jerome, ako natapat na presider, ang ginagawa ko, bago tayo mag-aawitan, nagkakamaya muna tayo, let us greet to one another, i-welcome natin. Ipadama natin yung ating pagmamahal, ipadama natin yung ating pagpapahalaga sa bawat isa, na tayo ay naririto dahil tayo ay sama-sama na dinala ng ating Panginoon dito sa kanyang bahay-sambahan para siya ay ating pasalamatan at luwalatiin sa kanyang pangalan. Amen? Yun. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa ating mga kapatid. No? Pasensya na po kung laging araw-araw, lagi ko po kayong pinadadalan ng mga mensahe, pinadadalan ng mga paalala, lalo na pagka Sabado, para sa araw ng linggo. Pero praise God, purihin ang Panginoon. Salamat. No? At nakakarating yung ating mga kapatid. No po? Kasi bakit? Yan ang aming gawang tungkulin. Na kayo ay patuloy na gabayan, patnubayan sa tulong ng ating Panginoon. No po? Ang Amos, Kapitulo talata 13 ay paalala ng Diyos na pagpapanumbalik at kasaganaan. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Manatili tayong tapat, masunurin at magtiwala sa Kanya sapagkat darating ang panahon ng Kanyang pagpapala. Kaya nga po ang tanong, kapatid, handa ka bang magtiwala sa Diyos habang iniintay mo ang Kanyang panahon ng pagpapala? Ano po sagot natin? Handa po ba tayo? Pero tandaan po natin, ang nais ng Diyos, manatili tayong tapat sa Kanyang kalooban. Amen? Yun. Kaya we praise God, purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Huwag tayong tumingin sa dami, tingnan natin yung mga tao na nagpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Yang minsan nakarinig ako ng isang nagsasalita. Ang sabi nung nagsasalita, akala nyo ba ang Diyos natutuwa pagka maraming o puno yung church? Pansinin ninyo, sabi ng pastor, puno nga ang church, pero kapag oras na ng pananambahan, pag-aawitan sa ating Panginoon, tingnan niyo ang mga tao. Umaawit ba sa Panginoon? Makikita mo lang kung sino yung nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Pangalawa, sa dami na yan, pagdating na sa pangangaral ng salita ng Diyos, nakikita mo ba yung mga tao na talagang seryoso nakikinig? No? Sa pangangaral ng salita ng Diyos o sa nangangaral ng salita ng Diyos. Di po ba? Mahali, nakikita natin to, di ba? Yun. Kasi bakit? Hindi sa dami tumitingin ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay walang iba kundi ang puso ng mga tao na nananambahan sa Kanya. Amen? Yun.
Kaya purihin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Sana po, mga magulang kong kapatid, yan ang laging encouragement ko sa aking bina-Bible study. Alam kong sila po ay nagtatrabaho, pero lagi kong sinasabi sa kanila, sa araw-araw, pagkagising ninyo sa umaga, huwag ninyong kalilimutan na lagi magpasalamat sa Diyos. Kasi bakit? Kasi sa buong maghapon na yan, binibigyan niya tayo ng kalakasan ng katawan na magagamit natin sa buong maghapon. Hindi lamang yon, tayo ay ginagabayan niya, pinapatnubayan niya lagi. Kaya natutuwa sila. Pastor, pasensya na kayo, hindi kami makadalo pag araw ng linggo kasi bukas kami. Ako, okay lang yon kasi naka-live naman tayo. Pwede ninyo naman mapanood yan sa inyong mga cellphone. Maski malate kayo, pwede nyo pa rin yung mapanood. Maski pag-uwi ninyo sa bahay. Basta ang mahalaga ay nandoon din ang presensya ninyo at ang presensya ng Diyos ay patuloy tayo na nakikipag-ugnayan sa Kanya. Amen po ba? Praise God, purihin ang Panginoon. Palapakan po natin ang ating Diyos. Dito po ako nagtapos. Salamat po. Tayo po'y magsitayo para sa paggalang ng salita ng Panginoon. Mula po sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 14 to 26. Manggagawang minarapat ng Diyos. Patuloy mong ipaalala sa kanila ang mga bagay na ito. Mahigpit mong iutos sa kanila sa harapan ng Diyos na huwag silang makipagtalo patungkol sa mga salita na walang kabuluhan at nakakapagpahamak sa mga nakikinig. Pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Ngunit layuan mo ang usapang walang kabuluhan at mapaglapastangan sa Diyos, sapagkat ang ganitong usapan ay nagbubunsod sa hindi pagkakilala sa Diyos. Verse 17, ang katuroan ng mga gumagawa nito ay kumakalat na parang kangrena. Sina Himeneo at Fileto ay kabilang dito. Sila ay sumala sa katotohanan. Sinabi nila, naganap na ang muling pagkabuhay. Sa ganyang paraan ay tinataob nila ang pananampalataya ng ilan. Verse 19, gayunman ang matatag na saligan ng Diyos ay nakatindig ng matibay, ito ang nakatatak dito. Kilala ng Panginoon ang kabilang sa Kanya. Lumayo sa kalikuan ang bawat isang sumasambit sa pangalan ni Kristo. Ngunit sa isang malaking bahay, hindi lamang mga kasangkapang gawa sa ginto at pilak ang naroon. Subalit may mga kasangkapan ding gawa sa kahoy at putik. Ang ilang kasangkapan ay ginagamit sa pagpaparangal. Ang iba ay ginagamit sa hindi pagpaparangal. Kaya nga, kung nilinis ng isang tao ang mga bagay na ito na nasa kanyang sarili, siya ay magiging kasangkapang kagamit-gamit sa pangangaral. Pinaging banal, kapakinap-kinabang siya sa kanyang Panginoon at nakahanda para sa bawat mabuting gawa. Ngunit takasan mo ang masasamang nasa ng kabataan. Pagsikapan mong maabot ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ang mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Tanggihan mo ang mangmang at mga hangal na pagtatalo. Alam mong mga ito ay nagbubunga ng mga paglaban-laban. Ang pakikipag-away ay hindi nababagay sa isang alipin ng Panginoon. Sa halip, siya ay maging mabait sa lahat, handang makapagturo at matiisin sa iba. Kailangan niyang turuan ng may kababaang loob ang mga sumasulungat sa kanya. Marahil ay maging kalooban ng Diyos nang magsisi sila at sila ay makaalam sa katotohanan. At sila ay magigising at tatakas mula sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila upang sumunod sa kanyang kalooban. Pagpalain ang salita ng Panginoon.
Makaupo na po ang bawat isa. Ngayon po ay ating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pangunguna po ni Pastor Orlan Rosario. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta po? Kamusta po tayo? Amen. Ang atin pong buhay ay everyday meron po tayong mga kinakaharap, marami po tayong dapat gampanan, ano po. So, ngayong araw po ay nais ko pong magpasimula. Alam niyo po ba yung Jollibee? Alam niyo po yung Jollibee? Ano bang ibig sabihin ng Jollibee? Pag jolly, anong ibig sabihin ng? Masaya? Nagagalak? Parang ganun, ano? Eh yung B. Okay. Makita po natin sa Jollibee, yung kanilang pinaka-character, si Jollibee, ay isang bee. Ano po? Alam niyo ba ang character ng bee? No? Sila po ay naghahanap ng mga bulaklak na kung saan ay kukuha ng masarap at matamis na nektar doon sa bulaklak. Pero po, hindi lahat ng bulaklak ay matatamis. Ano po, may mga bulaklak na mapait. Hindi pwede yun. At ito po ay dinadala nila, kumbaga, kakainin nila yon, lalagay sa tiyan, kaya busog na busog si Jollibee. Dadalhin po nila yan sa lalagyan nila. At hindi lang basta isa, kasi napakaliit lang ng mga bee. No? Kapag gagawa sila ng honey, meron po silang mga tauhan. Alam niyo po ba yun? Hindi lahat ng bee ay tagahakot ng matatamis. Meron po silang tinatawag na, tawag dito yung quality control. Kapag hindi tama yung dala-dala ng bee, itinatapon yun. Sinasala din nila. Hindi basta-basta ilalagay sa lalagyan. Merong mga bee na nakatalaga. Ito yung tinatawag nilang mga parang quality control nila. Ang mga bee na naghahanap ng mga honey, ito yung mga workers. No? Sila ay umiikot kung saan-saan. Ano po? At merong reyna. Alam niyo, pagka yung reyna ang lumabas, lahat sila magsisisunuran. Kaya madalas ang kanilang reyna ay nasa loob lang. No? Pag yan ay lumabas, sunod lahat yan. Mas sinusunod nila kaysa sa hari. Yan po ano. Dito makita po natin na ang honey ay naiipon sa pagtutulungan. Ano po? At yung mga naiiwan dun sa lugar, sila yung nagsasala, inaayos, kung dapat bang iimbak na o hindi. At may mga honey, di ba, may mabibili tayong honey na parang ang daling masira. Kasi yun ay mas lamang yung tubig. Minsan magtatanong ka, puro ba yan? No? Kasi small amount lang ang water, no, para magtagal yung honey. So, ano bang ibig kong sabihin? Ano? So dito, ang Jollibee
ang bawat isang Kristiyano, dapat jolly sila lagi. Bakit B? Dahil nga dapat may pagtutulungan. No? Ang atin pong tatalakayin ngayon is about leadership, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon bilang mga mananampalataya, kung paano po tayo magagamit ng Panginoon, ano po, sa kanyang ministeryo, no? So sabi po doon sa verse 21, kaya't kung ang sino man ay maglinis ng kanyang sarili sa mga bagay na ito, ay magiging sisidlang marangal, pinapaging banal, kapakipakinabang sa Panginoon, at nahandang lubos sa bawat mabuting gawa. So sa panahon po ni Apostol Pablo, ang mga bahay ng mayayaman ay mga may sisidlang gawa sa ginto, may gawa sa pilak, at may ito po ay ginagamit sa marangal na gamit, no? Okasyon. At meron ding gawa sa kahoy at luwad para sa pangkaraniwang gamit. So, tignan po natin yung kahalagahan o katotohanan dito patungkol sa mga sisidlan, no? Yung mga layunin, no? Dito po makita po natin, hindi tinatanong ng Diyos kung magaling ka ba, talented ka ba. Ano po? Mayaman ka ba? Ano po? At ang nais ng Panginoon dito, ang nais ng Apostol Pablo dito ay maging handa ang isang manggagawa para sa ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mini-mentor na si Timoteo, no? So, unang-una, ang Diyos po ay naghahanap. Makita po natin, ito po yung pagkakaiba-iba, no? Sisidlang ginto, sisidlang pilak, sisidlang kahoy, at sisidlang lupa. So, ano ba ang katotohanan ng tinuturo sa atin, no? Ito pong mga ito ay parehong nasa bahay, parehong ginagamit, pero hindi pareho ang paggamit. Ano po? Kahit tayo sa ating mga tahanan, meron tayong mga gamit na panghandaan lang at may pang araw-araw. Dito nga sa atin, disposable hanggat maaari para hindi marami ang ligpitin. Ano po? Yun po, no? Dito po, ginagamit para sa marangal na layunin, ginagamit para sa pangkaraniwang gawain. So sa isang tahanan, meron nga tinatawag na fine china, no? Yung fine china na ito ay para sa mga espesyal na bisita. No, naglalaan tayo pagka medyo special yung bisita natin. Ito yung papagamit natin. No? Pero pagka medyo ano lang naman yung bisita natin, okay na yung paper plate lang sa kanya. Gano'n na ng po, no? So, may mga ordinaryong plato, gamit araw-araw, at merong espesyal na kagamitan para sa mga espesyal na bisita. Pero dito ating pong tatandaan, pangalawang dapat po nating tandaan, kailangan po ay ang paglilinis. Paglilinis. Kahit gaano ka-espesyal ang isang gamit o plato, kung ito po ay marumi, hindi po ito magagamit. Naintindihan po niya? Hindi po siya magagamit. Mas mainam pa yung ordinaryong gamit kung ito ay malinis. No? Dahil araw-araw nga siyang ginagamit eh. No? Lagi siyang hinuhugasan pagkatapos, no? Lagi siyang nalilinisan araw-araw. Hindi kagaya nung special, maganda, pero minsan lang
ilabas. Minsan lang gamitin. Ano po? So, pag pinag-uusapan yung paglilinis, ano pa yung nasa isip po natin? Bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted, no? Nagkakamali tayo, no? Nakakagawa tayo ng hindi maganda, no? Ibig sabihin, may nagagawa tayong mga kasalanan, no? At ano yung mga kasalanan na yon, no? Andon yung pagmamataas, pag-ibig sa sanlibutan, maling motibo, at hindi marunong magpatawad. Yun po yung dapat nating linisin. Ano po? So kung gusto po nating maging sisidlang marangal sa harapan po ng Diyos, ano yung sabi doon sa verse 22? Tignan po natin. Timothy, verse 22. Ayan. Sabi niya, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasamang ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. So, si Timothy po ay batang pastor na itinalaga, no, sa iglesia ng Efeso. At ito po ay mga aral ni Apostol Pablo sa kanyang mini-mentor na si Timothy dahil nga siya ay bata, no? So, mas lalo ngayon, di ba, makita po natin, iba ang mga kilos ng kabataan. Mas masaya sila at malulungkot sila kung walang cellphone. Masaya sila basta't may cellphone. Siguro pag hindi nila nabuksan ang cellphone, mababagok ang youth, no? Ang mga kabataan. Pero ang Bible, kahit hindi nababasa, hindi sila nababagot. Nakatabi lang yung Bible. Pero yung iba naman, meron naman silang Bible sa cellphone. No? Kahit papaano ay nabubuksan. So, excuse me. Ang sisidlang marangal po ay dapat mayroong katuwiran. Ano yung ibig sabihin nun? May tamang pamumuhay. Ayan, may tamang pamumuhay. Pananampalataya, lubos na pagtitiwala sa Diyos, pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, kapayapaan, pamumuhay na may pagkakasundo. Ayan. Kapag tayo ay isang sisidlang marangal, ito yung dapat nating taglay, no? Yung pang-apat niya is yung sa verse 23 to 24, katangian ito naman ng sisidlang marangal. Siya po ay hindi pala away, no? May nakita ba kayong Kristiyano na laging nangaaway? Nakakalungkot po kasi nga sabi nila yung mga leaders po natin, kilalang Kristiyano, ilan yung Kristiyano sa Senado? Pero nag-aaway-away. Nadadamay ang salita ng Diyos. Hindi nagiging maganda, no? So sa isang iglesia, hindi lang ito basta building, ano. Ang tunay na iglesia ang bawat mananampalataya. Kapag ang bawat mananampalataya ay walang pagkakasundo at hindi siya nakikipagkaisa, no? Asahan po natin may kaguluhan sa iglesia. Ano po? So, hindi pala away ang isang
Kristiyano, no? Sa paglilingkod po, hindi po tayo dapat mang-away. Dahil tayo ay tinalaga ng Panginoon para sa isang layunin, mailapit ang tao sa Diyos, no? Ang sabi doon, maamo sa lahat. Yan, maamo sa lahat. Marunong magturo, matiisin, no? Hindi mo titingnan, teka, ako yung pastor eh. Si kapatid dapat ang maglinis ng church. Hindi po gano'n, ano? Ang atin pong paglilingkod ay hindi po to posisyon, no? Ang paglilingkod po ay, sabi nga ni Pastor Romy, may puso, no? Dapat may puso po tayo sa paglilingkod kahit hindi kahit ito ay hindi nakaatang sa atin. Kung nakikita nating dapat nating gawin, wag na tayong tawag dito, tuturuan pa tayo o sasabihan pa tayo, no? Wag nating antayin na sabihan pa tayo o marumi yan, no? Pakilinis naman. hindi dapat ganoon, ano. So matiisin, ano man pong dapat isakripisyo ay isakripisyo. Kasi sa panahon po nila Apostol Pablo, hindi po ganoon kadali ang maging mangangaral at maging lingkod ng Diyos. Maraming pong persecution sa panahon nila. Pero tayo po dito ay marami ang ating pong pagkakataon, ano po, na maipangaral ang salita ng Diyos at hindi tayo ganon bihira yata yun ang aaway, ano. Liban na lang kung makikipag-debate ka doon sa ibang mga relihiyon, no? Ang sisidlang marangal po ay may prinsipyo, no? Tinitignan mo yung kalagayan ng isang makasalanan. Bakit siya ganoon? Saan nagmumula? Bakit siya bugnutin? Bakit siya palaaway? Hindi mo siya basta-basta huhusgahan. No? Unang-una, ang mga tao ay nabihag ng dyablo, ng kaaway. So, karamihan ay hindi nila alam ang katotohanan. So, bilang Kristiyano, tayo po ay ilagay ng Panginoon sa gawain na ito, sa ministeryong ito, upang palayain yung mga bihag ng kaaway. Ano po? Ang iba ay bihag ng kasinungalingan. No? Sa kanila ay hindi nila to naiisip eh, no? Kasi sa kanila totoo 'yon, yung mga kasinungalingan. No? Sila po ay bihag ng kasinungalingan at nawala sa tamang pag-iisip. So, maraming tao ma-encounter po natin kahit alam naman nilang mali sila, ipipilit pa ring tama sila. Ano po? So ano ang solusyon? Hindi po natin sila dapat husgahan. Maaring personally sa kanilang pamilya, hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Hindi maganda ang kalagayan. Maaring lumaki sila na bangayan ng bangayan. Yung pamilya. Alam niyo ba yung kwento na yung anak ay ayaw nang umuwi? Yung pulis nakita niya yung isang bata, sabi, ano bang pangalan mo? Ang sabi ng bata, Satanas po. Iyon sabi ng bata, ano? Pakiulit nga anong pangalan mo. Satanas daw siya. No? Iuwi kita, dalhin kita sa bahay niyo.
ayoko pong umuwi doon, sabi niya. Hindi pwede, hindi ka pwedeng manatili dito sa kalye. Iuwi kita. Nung pauwi na sila, malayo pa lang, naririnig niya na yung parents nung bata. Ang sabi nung babae, hudos ka, hudos ka. 'Di ba? Tapos sabi naman nung lalaki, demonya ka, demonya ka. So makita po natin na hindi talaga maganda, no? Makita po natin, kailangan po nating intindihin, ating tingnan, bakit ganito ang batang ito. No? So, hindi natin sila basta-basta huhusgahan. At isang solusyon din ay wag natin po silang hamakin. No? Imbis na hamakin natin ay sila'y ating tulungan. Ito ang pinaka-problema ng mundo ngayon mga bullying, maraming nang bubuli. Hindi lang sa Pilipinas no? Matindi ang problemang ito, no? Kasi tawag dito, minsan masyado ng matindi yung nangyayari. Hangga't maaari, mapapatay na nila yung tao, no? Grabe yung panghahamak, no? Ay mga nanonood sa social media, 'di ba? Yung mga kwento halos pare-parehas lang. Inaapi yung bida, hinahamak, no? Nilalait, no? Ganun ang nangyayari. At sabi nga, ang isang Kristiyano hindi nangaatake, no? Ang isang Kristiyano dapat gumagawa ng solusyon para iayos yung tao, no? So dapat yung katotohanan ang ating tinatayuan. Tayo ay tumatayo na may pag-ibig, kaamuan at pananalangin. So ang isang sisidlang marangal ay may malinis ang buhay, no? Ito ay banal ang kanyang pamumuhay, maamo ang pakikitungo, no? Malinis ang kanyang puso. So, paano ba tayo magiging malinis, no? Nagkakasala tayo bilang mga Kristiyano, pero sabi nga ng Panginoon, sa 1 John 1:9 nga na ipahayag natin kung tayo nagkakasala. Sabi, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. Yun po yung paglilinis. Kailangan po nating maging bukas sa ating mga sarili para lumapit sa Panginoon, humingi ng kapatawaran kung ano man yung ating pong nagagawang pagkakasala. Kapag may 2 baso sa mesa, isang gawa sa kristal, ngunit marumi, at isang simpleng baso, ngunit malinis at gagamitin para lagyan ng inumin, anong pipiliin mo? Siyempre, yung basong malinis, no? Ganon din ang Diyos, no? Mas mahalaga sa Kanya ang kalinisan ng puso kaysa panlabas na kakayanan. Hindi po natin pwedeng dayain ang Diyos. Alam ng Diyos kung tayo ay kagamit-gamit, kung ang ating puso ay malinis sa Kanyang harapan. Sabi nga sa awit 24:3-4, sino ang aakyat sa bundok ng Panginoon? Ang may malinis na kamay at dalisay na puso. So ang paglilinis ay proseso ng pagbabago. Ano po? Kung gusto po nating mabago, ito po ay kailangan po nating ilapit sa Panginoon. So, ang bawat isa sa atin ay hindi magiging malinis kung wala rin ang biyaya ng Diyos. Ano po?
Ang Diyos lamang ang makapaglilinis sa bawat isa. May bahagi ang Diyos, may bahagi rin tayo. Nais ng Diyos na tayo linisin. Kung ayaw natin magpalinis, walang mangyayari. Ano po? Meron akong nakausap, sabi niya, inaantay kong baguhin ako ng Diyos. Bakit si Pablo binago ng Diyos, dating mamamatay tao, dating manguusig ng Kristiyano? Bakit ako hindi pa baguhin ng Diyos? Malakas akong magsigarilyo, malakas akong uminom. Bakit hindi tinatanggal ng Diyos yung aking pag-inom? Yun yung kanyang katanungan. Ano? Sabi ko, handa mo bang talikdan yung pag-inom mo? Hindi na siya kumibo. Ibig sabihin, hindi niya mag-give up. Nais ng Diyos na baguhin ka, pero ayaw mo. So, ang mga bagay na dapat nating linisin nga is yung mga maling pag-uugali, hindi pagpapatawad. Diyan din bumagsak si Judas eh. No? Ang Diyos ay mapagpatawad, pero si Judas, hindi niya pinatawad ang kanyang sarili. Bagkus ay pinatay niya ang kanyang sarili. Ang problema minsan talaga is nasa atin din. Ang Diyos papatawarin ka, pero ikaw ba, mapapatawad mo ba ang sarili mo? Ang kalaban po natin ay ang ating mga sarili. No? Maraming nais gamitin ang Diyos, ngunit ayaw maging malinis. Ayaw maging sisidlang marangal. Ano po? Dahil ang sisidlang marangal, ito po ay itinalaga ng Diyos para po sa Kanya. Hindi tayo niligtas ng Diyos para pumunta lang ng langit. Ano po? Tayo po ay inihanda ng Diyos sa isang gawain kung saan ay para tayo makatulong sa iba. No? Hindi lang sarili natin. Ano? Minsan kasi, okay na, ligtas na ako. Bahala sila kung maliligtas sila o hindi. Wala tayong pakialam dyan sa iba. No? Tandaan po natin, si Moses, 40 years old, nung siya ay gamitin ng Panginoon. Matagal siya sa ilang. No? Bago siya ginamit ng Panginoon, na natili siya sa wilderness. No? Nakapag-asawa, nagkaanak, bago siya dalhin at ibalik sa Ehipto para gamitin ng Panginoon sa isang ministeryo. No? Sa isang layunin. Si Jose, dumaan sa balon, bilangguan, bago siya naging gobernador ng Ehipto. No? Si David ay naging pastol bago siya naging hari. No? At bawat isa sa atin, meron tayong pinagsimulan, no? Bago tayo tawagin ng Panginoon. So mga taong ito ay ginamit ng Panginoon sa isang matagumpay na layunin. Ano po? Bagamat si Moses hanggang Mount Nebo, si Joshua na kasi yung tinalaga para dalhin ang Israel sa Promised Land. Ano po? So, tayo po ay magiging kapakipakinabang sa Panginoon at maaari po tayong aktibo sa simbahan, ngunit hindi tayo aktibo at kapakipakinabang sa Panginoon. No? Parang, wala lang, parang ano lang tayo, nagpe-perform lang. No? Pero alam ng Panginoon kung ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon na may malinis at andoon ang kalinisan
ng iyong motibo sa isipan, ng iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pagiging abala po natin ay hindi katumbas ng pagiging mabunga. Maaring abala tayo pero wala tayong bunga. No, nakita alam niyo ba yung ano ng Panginoon? May nakita siyang isang halaman hindi nagbubunga. Sabi ng Panginoon, ano na, patay na. Nakiusap lang yung disipulo, no? Na magkaroon pa ng another year para baka tumubo pa, di ba? So, nandun yung kahabagan ng lingkod ng Panginoon. Ito yung tanong. Ang ginagawa ko ba ay bunga ng pagsunod sa Diyos o bunga lamang ng personal na ambisyon? Ang taong malinis ang puso ay nagiging daluyan ng pagpapala. Kapag dumaan ang Diyos, may nagaganap na pagbabago. So, ang Kristiyano ay magiging handa sa bawat mabuting gawa. Parang sundalo, no? Kailangan laging handa. Hindi nila kasi alam, baka mamaya andyan yung kaaway. Kailangan alerto lagi sila. Laging handa. Kapag ang Diyos po ay tumawag po at tayo po ay itinalaga ng Diyos, handa po tayo dapat. Handang maglingkod, handang magbigay, no? Handang magpatawad, handang mangaral. Yan, handang mangaral, handang sumunod kahit gaano kahirap. Marami po ngayon mga lingkod ng Diyos, mga bishop, mga pastor, gusto nang mag-give up. Nararamdaman nila, nararanasan nila yung hirap, ang pagiging lingkod ng Diyos. Maraming nais ng pagpapala, ngunit kakaunti ang handang sumunod. Ano po? Kaya ko inano po yung Jollibee kanina. Kasi yung Jolly is kagalakan yun eh. Sa paglilingkod, kapag wala kang kagalakan, hindi ka makapaglilingkod hanggang dulo. No? Yung B is satisfaction yun. Satisfied ka. Dahil hindi ka umaasa eh. Ganon ang mga B, no? Hindi sila umaasa, no? Nagtatrabaho sila. Kahit gaano kahirap, kahit saan sila pumunta, no? Sa paghahanap ng mga matatamis na bulaklak, no? Kanilang ginagawa iyon. Dahil sila ay mayroong kagalakan, no? Sila po ay nagagalak gawin ang mga bagay na iyon para sa isang tagumpay, no, na ipinagkaloob sa kanila, sa layunin na kanilang tinanggap. So ang Diyos po ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Ang hinahanap po niya ay mga taong may pusong nagsasabing, Panginoon, linisin mo ako. Hubugin mo ako. Gamitin mo ako. Hindi po tayo perpekto, no? Maging si Haring David, nagkasala siya. Nung siya ay nagkasala, ang kanyang prayer, create in me a clean heart, O God. Ano po? Alam niya, nagkasala siya. Nagkamali siya sa harapan ng Panginoon. Pero hindi po dapat nating tanggalin yung pananalangin. Kaya napaka-importante sa isang Kristiyano, lingkod ng Diyos, yung prayer. No? Kailangan po natin yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi nga, kapag ang sisidlang ay malinis, ang kapangyarihan ng Diyos ay malayang dumaloy. No? Kapag ikaw ay nagkasala,
may consequence. Katulad yung ginawa ni Haring David. No, may consequence yung kanyang pagkakasala. No? Una niyang anak kay Bathsheba namatay. So, pinakamahalaga ay ang pagiging malinis at ang buhay po natin dapat ay nakatalaga sa gawain ng Diyos. At ito po ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Ang 2 Timothy po ay paanyaya ng Diyos, no, na tayo po ay mula sa pangkaraniwan, no, pangkaraniwan tungo sa isang sisidlang marangal. Ito po yung layunin ng Diyos sa atin, ano? Ang Diyos po ang siyang Diyos na banal. Sabi nga patatawarin ko kayo at lilinisin ko kayo at pakababanalin ko kayo. Kaya napaka-importante po yung paglapit po sa Panginoon. We need to confess kung tayo po ay nagkakasala. Ipahayag po natin po ito sa harapan ng Panginoon. So, ang nais po ng Diyos ay masumpungan po tayo na lagi ng lumalapit, nagpapalinis sa Kanya. Sabi nga, di ba, hanapin natin ang Diyos at hilingin natin na tayo ay gawing sisidlang marangal, handa sa lahat ng bagay, sa lahat ng gawain, at ang nais ng Panginoon, ang kanyang sisidlang ito ay makapagbigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Lahat ng ating pong gagawin, sabi nga, ito'y gawin natin para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa inyong salita. Kami po, O Diyos, ay tunay na nagpapakumbaba, patuloy na inilalapit ang aming mga sarili. Dalangin po namin na kami po ay gawin yung isang sisidlang marangal, karapat-dapat at ayon sa inyong kalooban, na kami po ay maging kagamit-gamit. Ang buhay namin ito ay tunay na maging daluyan ng pagpapala din po sa iba. Tulungan mo kami na ito ay gawin namin ng may pagmamahal sa iyo at tunay na may andun na ang pagsunod sa iyo, O Diyos, at pagpapasakop sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, kami ay humihingi ng iyong kahabagan. Patuloy mo kaming linisin upang kami ay maging tunay na sisidlang marangal para sa inyong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Maraming salamat, Pastor Orlan. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 at patuloy, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi na pipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sige po, sa mga nais pong magkaloob.
Ngayon po ay ating pakinggan ang inihandang natatanging bilang ni Sister Nesitas Saavedra. Purihan ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang title ko po sa aking aawitin ay Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sungdalisay ang aking nais, ikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Thank you, Lord, purihin ang ating Panginoon. Ang bagay talaga sa Kanya ang pagpupuri natin. Amen ba, mga kapatid? Amen. Salamat po kapatid. Ngayon po tayong lahat ay tumayo para po sa ating pastoral prayer. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong
patuloy na kabutihan sa buhay ng iyong mga anak at patuloy kami ay lumalapit, O Diyos, sa oras na ito. Amin pong itinataas ang aming pong bansang Pilipinas. Marami pong nangyayari sa aming pong sa leadership po sa aming pong bansang ito mula sa Pangulo, sa Vice Presidente, at maging sa mga senator, congressman, sa mga nasa LGU. We pray po, Panginoon, dalangin po namin sila. Tulungan mo po, O Diyos, na maging maayos ang isa't isa. We pray po, Panginoon, na patuloy na magkaroon po ng puso ng tunay na paglilingkod sa bayang ito. Ang mga taong nakatalaga sa aming pong gobyerno. We pray po, Panginoon, mula po sa aming presidente na inyo nga po siyang gabayan sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga kanyang ginagawa, O Diyos, na patuloy na ang katagumpayan ng kanyang pamunuan ay nakasalalay po sa inyong kapangyarihan. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos po sa buhay po ng aming presidente. Inyo nga po siyang tulungan, bigyan ng kalakasan, pisikal, spiritually ay patuloy na palibutan mo po siya ng iyong mga anak na tunay na tutulong sa kanya upang maging maayos po ang bansang ito. And we pray po, Panginoon, anuman pong kaguluhan ang nangyayari sa aming pong bansa, we pray po, Panginoon, na patuloy ang kapayapaan mo, ang kaayusan pa rin ang aming dalangin para po sa bawat mamamayang Pilipino na maalis po yung pagkakawat-takwatag, pagkabahabahagi ng bawat mamamayang Pilipino dahil lamang sa mga politiko na nakatalaga sa aming pong gobyerno. Dalangin po namin, O Diyos, ang bansang ito na patuloy mong patatagin. We pray for our economy. Ikaw ang patuloy na tutulong po, O Diyos, na magkaroon po ng matatag na ekonomiya ang bansang ito. At kung meron man mga bayari ng bansang ito, O Diyos, we pray po na ito po ay mabayaran sa lalong madaling panahon, O Diyos. At tunay na magkaroon po kami ng tunay na mangunguna na masiset free po, O Diyos, ang bansang Pilipinas sa mga ganitong pagkakautang. We pray po din, O Diyos, salamat sa patuloy na pagbabago rin na nangyayari sa aming pong bansa. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pakikiisa ng iba para po sa katagumpayan ng tunay na kapayapaan para sa aming bansang Pilipinas. We pray din po, Panginoon, yung mga lingkod ng Diyos na nagkakabahabahagi dahil din nga po sa politika. We pray po, Panginoon, na tunay nga lumabas ang katotohanan para sa mga kaguluhang ito. Ang katuwiran mo, O Diyos, ang siyang makapangyari sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At patuloy, O Diyos, dalangin po namin ang aming pong bansang Pilipinas na ngayon po ay tag-ulan na, marami pong hindi po namin expected na mangyayari pa, O Diyos, katulad ng nangyari sa Mindanao. We pray ang kaaliwan mo, ang kalakasang nagmumula sa iyo ay tunay na maranasan ng mga naapektuhan po na aming pong kababayan sa Mindanao. We pray po, Panginoon, yung mga nawalan ng tahanan, patuloy tulungan mo silang makarecover sa tulong po ng aming pong gobyerno ay mabigyan po sila ng mga nawalang bagay po sa kanila. At dalangin po namin ang aming pong bansang Pilipinas na ito, O Diyos, ay patuloy na maging matatag kahit sa mga problemang nangyayari ngayon. Inyo nga pong tulungan kami na magkaroon ng isang puso at isipan na ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng pagkakasundo sa isa't isa. At dalangin din po namin, Panginoon, ang
amin pong bawat pamilya, O Diyos. We pray po, Panginoon, na tunay na wala pong magugutom. Dalangin po namin na sila po ay mamit po ang bawat pangangailangan ng bawat tahanan ng mamamayang Pilipino. At dalangin po namin na patuloy mong patatagin ang aming pong gobyerno sa mga problema. Tulungan mo sila na magkaroon sila ng sapat na solusyon sa lahat ng problemang ito. At dalangin din po namin, O Diyos, yung may sakit karamdaman sa mga oras na ito. Higit sa lahat yung aming pong mga kapatiran. Ano man po ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito. Ang iba ay mga nasa kanilang tahanan dahil sa sakit at karamdaman. We pray po ang kagalingang nagmumula sa iyo. Patuloy mo po silang tulungan, imit ang kanilang pangangailangan sa pamilya, maging sa mga kapatid po namin na patuloy na nagre-recover pa sa kanilang sakit na naranasan. Dalangin din po namin, O Diyos, na emotionally, we pray po, Panginoon, na inyo nga pong tulungan din yung ibang mga kapatid na napanghihinaan ng loob, bigyan po sila ng kalakasan sa mga oras na ito. Ang kaaliwan ng iyong salita, ang iyong pagsama po sa kanila ay tunay na ito po ay makapagpalakas po sa buhay ng aming po mga kapatid. At dalangin din po namin ang patuloy na pagkilos mo sa iglesyang ito, ang ministeryo na iyong pinagkatiwala ay patuloy. Kami po, O Diyos, ay magawa po namin para sa iyong kaluwalhatian ang dapat naming gawin, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sa inyong pagtitiwala na kami ay yung idinako sa bahang ito upang hindi lamang para sa aming personal na pangangailangan bilang mga mananampalataya spiritually, ay patuloy kami na dumudulog sa inyo ng sapat na kalakasang espiritual. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang siyang magpapalakas sa bawat isa. We pray po, Panginoon, ang bawat tahanan ng miyembro ng iglesyang ito. Ikaw ang patuloy na lilingap po sa bawat isa. Maging yung aming po mga kapatid na nasa abroad na, nanonood at sila po ay nanonood upang makasama po namin sa pagsamba sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy mo rin pong silang lingapin, O Diyos. At salamat sa Panginoon na ikaw ang patuloy na aming sandigan sa buhay na ito. Wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, O Diyos. Kaya ang dalangin po namin, patuloy mo kaming ilapit at patuloy mo kaming gamitin ayon po sa inyong kabutihan at kapangyarihan, na ikaw ay aming maparangalan sa lahat ng aming gagawin sa buhay na ito. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po. Makaupo na po ang bawat isa. Ngayon po, darako tayo sa ating greetings and announcements. Ngayong linggo po, ang ating birthday celebrant, bukas, araw ng Lunes, June 15, ay magdiriwang ng kanyang kaarawan, si Sir Ira Tabios. Advance happy birthday po. Wala po tayong magdiriwang ng kanilang wedding anniversary, gayon pa man sa mga wala rito, sa ating mga birthday celebrant at wedding anniversary celebrant ay maligayang bati ang ipinapaabot ng Balot Christian Church. Para po sa ating mga announcements, patuloy ang ating prayer meeting every Friday po. June 19 at 7:30 p.m. Ayan po. Ito po ay mapapanood via Facebook Live at ito rin po ay ginaganap face-to-face dito po sa ating simbahan. June 19 at 7:30 p.m.
Kung hindi po ako nagkakamali, parang hindi na to every Friday, parang... I see. Yes. Okay. So, Bible study po every second and third Sunday at 2 p.m. Please be guided accordingly sa mga pagbabago ng ating mga schedule. Bible study po every second and third Sunday na lamang po. Ito po ay ginaganap na sa ating simbahan sa ganap na 2:00 ng hapon, second and third Sunday po. Men's fellowship, meron pong fellowship ang mga kalalakihan sa fourth Sunday after the morning service. So, yun po. Please be guided accordingly. Meron pong fellowship ang mga kalalakihan ngayong buwan, fourth Sunday po. Women's fellowship naman po ay meron din pong, ngayon din po gaganapin ngayong buwan ng Hunyo, fourth Sunday din po, afternoon. Para po sa karagdagang detalye, tinatawagan ko po si Tita Lisa Carino. Magandang umaga po sa lahat. In behalf of Balut Christian Church, nais ko po kayong imbitahan sa June 28. Ito po yung fourth Sunday. Hindi kasi nakalagay ko ano yung date. June 28, meron po tayong kababaihan. Kayo po ay inaanyayahan ko. Sino po ang involved dito? Kung kayo po ay babae at nanay, o kayo ay lola, o kayo ay asawang babae, kayo po ay iniimbitahan ko. Pero hindi ko po nililimit ang edad, nililimit ko ang edad sa adulthood. Hindi pwede yung teenager. Kung kayo ay babae, single, and ready to mingle, pwede po kayong sumama sa amin. Okay? Ito po ay isang gawain ng kababaihan. Kayo po ay mahigpit kong inaanyayahan at nais po namin kayong makasama. Ito po ay right after the service. Pagsaluhan po natin ng isang okasyon na kung saan we want to know you more. Nais namin kayong mas makilala pa, yung mga kananayan, mga lola, mga kapwa ko may asawang babae. Ang bawat isa po ay welcome, very much welcome. Pagsaluhan po natin ng isang masarap na pagkain, masarap na kwentuhan, at masarap na pakikibanding o pakikisama sa bawat isa. We want to know you more. You can share your joy. You can share your, pwede din ng pain. Kasi po sa part ng program namin ay meron tayong sharing at pwede po natin kayong ipag-pray. Huwag po kayong mag-alala. Ito po ay isang maikli lamang na pagsasama-sama at nais ko na tayo ay mag-enjoy sa time na to. At pagsaluhan din po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po ay makita ko kayo, mga kababaihan, kayo po ay inaanyayahan namin. Nais ko po kayong makasama. Sa June 28 po, sa buwan na to. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Lisa. So yun po, meron pong fellowship ang mga kababaihan, gayon din naman ang kalalakihan sa parehong petsa po. Para po sa iba pang mga announcements, meron pong Board of Council and Workers meeting every second and third Sunday po. So ngayong linggo po, after the service, sa lahat po ng involved, meron po tayong Board of Council and Workers meeting. Sa ating pong proyekto, patuloy po ang kokolekta natin ng donasyon para sa ating project na pinamagatang sa Liwanag May Ginhawa. Kayo po ay welcome na magbigay ng donasyon. Ito po ay hindi nalilimitahan sa cash donation. Maaaring ito po ay mga gamit na may kinalaman po sa ating proyekto. Sa iba pa pong mga announcements sa labas ng ating simbahan, meron pong gaganapin na Inside Out Conference sa June 20 at 9 a.m. Ito po ay araw ng Sabado
Sa lahat po ng interesado ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa ating mga elders na Sister Shirley Balbarona at Sister Jocelyn Balbarona. Meron po tayong Father's Day celebration next week po, June 21, para po sa ating mga katatayan. Advance Happy Father's Day na po ang aking bati. June 21 po, meron po tayong Father's Day celebration. Meron pa po bang mga additional announcements? Kung wala na po, ay inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Na tinatawagan ko po ang ating worship team para sa ating closing song to be followed by the closing prayer and benediction na Pastor Edwin Gregorio. Ang ating pong speaker susunod na linggo ay si Pastor Romy Makaspak. Para po sa ating closing song, ang pamagat po ng kanya, I Speak Jesus. Alam niyo po, napaka-bless nitong kantang ito kasi sinasabi niya rito, sa pangalan ni Jesus, lahat ng nakakaramdam na may kabigatan, nagpapatunay na ang Panginoon ay lagi nating kasama. At sa pangalan ni Jesus, isabihin mo sa pamilya mo na I Speak Jesus over my family. Kasi alam mo bakit? Dahil mahalaga, ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. At tunay nga po walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niya gawin sa ating buhay. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace with your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul affected by depression. I'll speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Whoa, whoa. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy.
Jesus for my family. I'll speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus for every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Sige po, bago po tayo magwakas sa panalangin, ulitin lamang po natin, sa Biyernes po ang ating prayer meeting para lamang po sa atin pong conference sa Sabado. Pero sa susunod na mga araw ay every Saturday pa rin ang ating prayer meeting. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay magwakas sa panalangin. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita na naipahayag. Salamat sa iyong mga pagtuturo sa tamang pamumuhay. Salamat sa pagtutuwid kung kami ay nagkakamali at sa pagpapaalala na kami ay laging magpatuloy sa paglilingkod sa inyo habang taglay ang buhay at lakas. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na naipahayag. Naway tumimo ito sa aming mga puso at isipan, aming ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay at ma-share din sa lahat ng aming mga kakilala at mga mahal sa buhay. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Santong Espiritu ang siya sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless po sa ating lahat. Patuloy po natin isama ang Panginoon sa lahat ng bless. oras ng ating buhay. Ano kanta? Open eyes, Lord, we want to see you. Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus walk. Jesus be revealed. Whoa. Open the gates, Lord. We
your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. What Jesus be revealed. Praise God.